University, pwede kang maging miyembro ng Tau Gamma Phi. That was before siguro, Brad Ralph, no? Pero yung evolution ng kapatiran natin, alam naman natin yan, from the university, lumabas tayo sa community. Kaya yan ang tinatawag natin dati, meron tayong Triskelion Youth Movement, di ba? Pero ngayon, tinatawag na ngayon yan na yung community chapter. Ganun yan ngayon. Yung community chapter natin, Branch, hindi yan basta umusbong, no? Hindi dahil gusto natin ang miyembro. Kanya yan lumaki dahil nag-excel tayo sa socio-civic community projects. At dahil dyan, naakit ang maraming kabataan sa Tau Gamma Phi. Diyan, umpisang lumaki ang tinatawag nating community chapters na sa ngayon, sa buong Pilipinas, ay halos 70% ng 3,000 plus chapters sa buong Pilipinas. Palakpakan nyo ang Tau Gamma Phi. At ang isang distinct din sa atin, sa ating kapatiran, tayo ang kapatiran na nanggaling dito sa Pilipinas. Pagkatapos, parang in-export natin yan sa iba't ibang mga lugar sa buong mundo. Meron tayo sa Amerika, sa Middle East, sa Africa, Europe, all over Asia. Tayo, ang fraternity na talagang masasabi na talagang nagtakalan ang ating kapatiran. Hindi katulad ng mga ibang fraternity. No? Baka minsan galing sila sa abroad, pumasok sila dito. Pero ang Tau Gamma Phi, nandito tayo sa Pilipinas at lumabas yan sa buong mundo. Kaya nga sabi ni Brad Ralph, yung 3,000 chapters na sinasabi yan, kasama na rin yung mga nasa labas ng Pilipinas. Di ba, Brad Ralph? Yes, oo. At yun nga, nag-export ng OFW ang Tau Gamma Phi. Ganyan ang miyembro ng ating kapatiran. Mamaya-maya, makakakita kayo ng mga international greetings na galing sa iba't ibang mga international councils para batiin tayong lahat at makiisa sa ating ika-47 founding anniversary. So, titignan naman natin yung history ng ating kapatiran.